Natabunan ng lupa ang isang mag-ina sa kasagsagan ng pag-ulan sa Zamboanga del Norte. Samantala, apektado naman ang baha ang ilang lugar sa Davao City at Zamboanga del Sur. Yan ang ulat ni Jaira Mundez ng PTV Davao. Patay ang mag-ina matapos mailibing ng buhay sa kasagsagan ng landslide at malakas na pag-ulan sa barangay Sibulao sa Zamboanga City. Sa report ng Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office, kinilala ang biktima na sina Carmelita Andico, 40 taong gulang at 9 taong gulang na anak na babae. They were all inside the house. They were about to take the rest. It happened. The description given us was that may malaking sound nangyari. Yun na nga, bumubusa yung lupa pababa sa kanila. So indeed it happened. Natabunan yung bahay, natanggal talaga. And then although the husband tried his best to rescue, unfortunately napakadilim. Sa hinterland barangay, so dalawa talaga namatay. Rumesponde ang Zamboanga City LGU at dinala sa ospital ang mga biktima. Napag-alaman na yari sa light materials ang nasirang bahay. Una nang nag-abiso ang otoridad sa kanila na mag-ingat sa banta ng masamang panahon, lalo na't landslide-prone area ang barangay na nasa halos 70 kilometers ang layo mula sa Zamboanga City proper. The barangay residents in that area will be asked to move out and find another area for them to reside because napaka-delikado. Agad naman na nagpadala ng tulong ang Zamboanga City LGU sa mga apektado ng kalamidad. Ayon sa CDRMO, nasa 55 na pamilya ang apektado sa landslide at pagbaha sa Zamboanga City. Samantala, pahirapan naman ang pagtawid ng mga residente sa rumaragasang ilog nang mangyari ang pagbaha sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Nagbayanihan sila upang maihatid sa kabilang ilog ang kanilang yumaong kamag-anak na nasa loob ng kabaong. Nananawagan sila na malagyan ng tulay sa kanilang lugar. Samantala, perwisyo rin ang baha sa mga apektado na nangyaring sunog sa barangay Agdao proper sa Davao City. Hindi naman sila pinabayaan ng otoridad at inilipat sa mas mataas na lugar. Dagsa naman ang paghatid ng tulong sa kanila mula sa gobyerno at maging ng pribadong sektor. Mula rito sa PTV Davao, Jaira Mundez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.